Hi, hello guys. So in today's video, bibigyan po natin ng review itong si H9 Max smartwatch. So titingnan natin yung mga main features niya. Ito po yung itsura ng watch. May iba't ibang color siya pero ipapakita natin dito is itong si color black. Mabibili niyo po itong si H9 Max sa mga online shop katulad ni Shopee, Lazada, especially sa TikTok shop. Nagre-range na lang po ng around 300 pesos po ito guys. So some are selling 700 pesos. Etong si H9 is may 1.96 inches TFT display and then Bluetooth calling and then health monitoring features. Yung TFT na sinasabi is ito po ay nagre-refer dun sa thin film transistor or liquid crystal display. Ibig sabihin yung type of screen is technology using tiny transistors po. Kaya kahit maliit siya, natatouch nyo pa rin yan. Magaan lang rin po ito kasi it has a zinc alloy metal body and silicone strap. And then rated to as an IP67. So ibig sabihin po waterproof na po yan. User friendly naman po siya kasi touchscreen lang naman po itong watch na ito, tapos i-click, pindot-pindutin nyo lang yung dyan sa gilid yan. So magsiswitch kayo sa iba't ibang interface niya, sa UI niya, depende po sa mode nyo. Yan, nakita nyo so pitin nyo lang gilid niyan, and then yung sa touchscreen naman is either swipe pataas, swipe pagilid, swipe pababa. So i-discover nyo lang po yan. Medyo nakakalito lang sa umpisa kasi sa daming function niya. Kahit maliit yan, napakaraming function yan. And then ang connectivity nito is Bluetooth. So kung i-connect nyo po siya sa phone nyo via Bluetooth lang. Tsaka yung mga main features niya katulad ng mga health monitoring yan. So yung mga heart rate nyo po, yung SpO2, sleep stress, and blood pressure monitoring, makikita nyo po yan dyan. And then marami pa pong features ito na madidiscover nyo po. Katulad ng mga built-in apps. Yan. So yan, i-swipe nyo lang po siya pataas or pababa. So marami pong mga built-in apps itong si smartwatch si H9. Katulad ng mga ibang smartwatch. Like yung games, calculator, yung mga voice assistant, music control, mga camera control. Ang kagandahan kasi kapag may ganito kang smartwatch, kahit nasa crowded, hindi mo na necessary na ilabas yung phone mo. Pwede ka na rin magbasa ng mga messages mo dito sa phone. Tapos pwede ka na rin po mag answer ng phone call, call control dito sa apps. Yan po yung mga apps niya sa may Twitter dyan, on and off. Yan, calculator, tapos yung adjustment ng lights. Yan yung niya, yung QR code. Yan, swipe nyo lang po guys. So kung ipipicture nyo po lahat yan, medyo marami. Yung iba namang function din naman usually na ginagamit. So yung mga main na ginagamit natin rito is especially yung features ng phone nyo is na-access nyo dito sa smartwatch nyo. And very comfortable siya na gamitin, and tsaka murang-mura na to guys. Very valuable na rin po sa ganitong klase ng watch, and connected namin po sa inyong phone. So sa halagang tumatakbo ng around 300 pesos, makakabili pa nga kayo nito ng less than 300, nasa 285 pesos eh. So yan, andyan na po yung time. So usually yung time talaga napakahalaga, and then messaging. Yan po yung mga main features yan. Sa swipe nyo lang po yan. Yung dial by call yan. So yun yung mga icons. Madali lang siya kasi mabilis mag-response. Tapos yung picture nyo, pwede nyo pong gawing wallpaper dyan. Yan, swipe nyo lang. Calendar, makikita nyo dyan. Twitter, yung mga ibang apps nyo sa phone. Yan, so ikot-ikutin nyo lang. Either ikutin nyo pababa or pataas. So pag magpipili pa kayo ng UI yan, i-click nyo lang po yung mga tiles nyo. I-check nyo lang po kung ano yung napili nyo. Yan yung Bluetooth connectivity. Kung paano nyo i-connect sa phone, nandyan lang rin po.
Ayan na rin po yung mga restore factory, reboot, andyan na rin po lahat. So parang parang may phone kayo na mini phone pero touchscreen sa wrist. Yan, sa inyong bubble features yan. Ang ganda tingnan. So yan. I-expand nyo lang tapos lalabas na po lahat ng mga ng mga icons niya. Mamimili lang kayo ng niya ng tile. So yan yung isang style, isa bubble. Tapos yung timer, nandiyan na rin po. Yung pag-charge nito, USB siya pero walang port dito. So parang magnetic saya. Ididikit nyo lang po yung phone na yan. Yan po yung pagtatawag po kayo yan. Yung dial number yan. So napaka convenience. Kung gusto niyo po itong bilhin online, makikita niyo po siya sa mga Shopee, sa Lazada. Maglalagay na lang rin po tayo ng link niya kung gusto niyo ma-access directly. And then especially sa TikTok shop po. Yan po yung nakita niyo po. Yung pag-charge niya. Ganyan po yung itsura po na charge. Wala pong port yan. Po yan, parang magnet lang na dinidikit niyo. Yung bilog lang po siya. Tapos nakasaksak sa charger. Ayan po yung itsura niya. Bilog lang. Ididikit nyo lang yan dyan. Ipapatong nyo lang guys. Ayan. Pag lowbat na kayo. Ayan. So napakadali lang yan. Hindi nyo na hinuhugot. Pinapatong nyo lang. Ayan. So pag dinikit nyo yan, mag-start na siya mag-charging. Mabilis lang rin naman po ang charging nito. Hindi naman gano'ng katagal. Ayan. Tapos habang nag-charge siya, andyan na rin yung timer, yung time. Talagang smart talaga tong phone na to. Ayan guys, so yan po yung short review natin para sa watch na ito. Yan, kung may mga ibang katanungan kayo na kaya naman nating sagutin, mag-drop lang kayo ng question diyan sa comments field yan. And marami pong salamat guys sa panonood, and wag po kalimutang mag-subscribe para updated po kayo sa mga features, mga bagong review na i-release natin. Thanks so much guys for watching, and hope to see you next time.